everyone and welcome to Study Hub. Sa ating mga kaskwela at kalingkod, kayo po ang learning warriors in the new normal. Kaya naman kung ang tanong mo, bakit kailangang pag-aralan ang araling panlipunan? Bakit kailangang pag-aralan ng economics? Ano yung kahalagahan ng economics sa buhay natin? Definitely, you are in the right video. Kaya naman I hope you will stay with me by watching the whole video. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon at pag-aaralan natin mismo yung module in economics. Okay? But before that, please join me in a prayer. Dear Lord, we thank you for this new day. Lead us always, inspire us, and protect us. We ask all this in Jesus' name. Amen. Okay, once again, welcome back to Study Hub. Sa ating mga kaskwela, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, bakit kailangan pag-aralan ng araling panlipunan? Sasabihin natin, marunong na po akong magbasa. I know how to write, I know how to compute, I know how to count. Well, definitely po, hindi lang yun yung kailangan mo. And mauunawaan mo lang kung paano ba kumikilos ang buong mundo in a social level kung mauunawaan natin yung araling panlipunan or social studies. Alam mo ba na mula nung ipinanganak ka, that is history. And history is only one aspect in araling panlipunan or social studies. Diyan kasi mapag-aaralan or mauunawaan mo yung history, economics, sociology, kagaya ng geography, anthropology. Pagtatanong ka, bakit may gobyerno? Ano yung public service? Ano yung demokrasyang sinasabi natin? Bakit kailangang may justice? Ano yung politics? So those are just simple questions na mauunawaan mo lamang or magkakaroon lamang ng kasagutan kapag alam mo yung araling panlipunan. Okay? So napakahalaga ni AP sa buhay ng isang tao. Same with economics. Pagising mo pa lang sa umaga, magsisimula na dyan yung economics ng buhay mo. Magtatanong ka, ano kaya yung kakainin ko ngayon sa breakfast? Paano ko kaya ibabudget yung baong bigay ni nanay? Sasakay ba ako ng tricycle or jeep papunta ng school? Papasok ba ako sa trabaho? Or table of contents, kahulugan at kahalagan ng economics. And then, andyan po yung mga gagawin sa aralin na yan. Aralin 1.1. So, makikita mo dyan kahulugan, kahalagahan, mga layunin, kalahulugan, or yung mga terms na kailangan mo maunawaan, ay ano yung ibig sabihin niya. Mga gawain, pagsasanay, mga pagsubok. Okay. Kahit saan talaga hindi nawawala yung pagsubok. Dami-dami na ang pagsubok sa buhay. And kailangan nyo yung mga pagsubok para mas maging matatag ka. Okay. So, aralin 1.1, we have here kahulugan at kahalaga ng economics. So, dito nga, binabanggit dyan, napakaraming problema
madami kang iniisip, kailangan mong bigyan ng time para makapag-decide ka ng maayos. So, bakit kailangan pumili ka? Okay? So, let's try to read. Bakit sa araw-araw na lang problema kung paano pagkakasyahin ang baon ko? Halos walang natitira, kaya't minsan natutokso akong mag 1, 2, 3 sa jeep. Di bale, nang mapagod maglakad, basta't wag na tong gagawin ha. Ayan, naka-close and open parenthesis yan. Mali yung mag 1, 2, 3 sa jeep. Okay? Bakit kailangan kang pumili kung ano ang kakainin sa kantin habang kinakapa ang laman ng aking bulsa? Oo nga naman, kailangan mong pumili kasi iisipin mo, kasya ba tong baon na nasa bulsa ko, yung perang dala ko? Siyempre alam mo kung ano yung mas mura, yung kaya lang bilhin ng pera mo. Bakit hindi maibigay ni mama ang cellphone na matagal niya nang ipinangako sa akin? So, mga tanong lamang na masasagot mo lamang kapag naunawaan mo na yung mga konsepto ng economics. Okay po? Ang mga suliraning kinakaharap mo sa araw-araw bilang mag-aaral ay hindi lamang dahil sa konti ang baon o maliit ang kita ng iyong magulang. Meron pang mas malalim na dahilan nito at iyon ang ating tutuklasin sa module na to. Okay, yun nga po, inaasahan na sa pagtatapos ng module na ito ay iyong lubos na maunawaan kahulugan ng economics sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. And sa kasanayan sa pagkatuto at tiyak na layunin, ayan po yung kasanayan sa pagkatuto na ilapat ang kahulugan ng economics sa pang-araw-araw bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. And yung mga tiyak na layunin, merong 3. Nabigyang kahulugan ng economics, nasuri ang konsepto ng kakapusan bilang pangunahing batayan sa pag-aaral ng economics at nakabuo ng matalinong desisyon hinggil sa 4 na pangunahing katanungang pang-ekonomiya. So, ano kaya yung mga katanungang yun? Okay, ano kaya yung kakapusan na tinutukoy dito? Alright, so let us continue. So, dito na tayo sa talahulugan. Meron siyang 2 terms, yung sambahayan at yamang likas. Sambahayan, ito yung pangunahing sektor ng ekonomiya na pinagmumulan ng mga salik sa produksyon at kumukonsumo ng mga produkto. Ikaw at ang iyong pamilya ay bahagi ng sambahayan. Okay, so as we go over with the lesson in economics, dyan mo higit na mauunawaan yung produksyon, ano yung pagkonsumo. Same with yamang likas. Kapag sinabing yamang likas o likas na yaman, alam na natin yan, di ba? Yung andyan yung yamang tubig, yamang lupa, yung kagubatan, mga depositong mineral na mahalagang pinagkukunan ng pangangailangan. And here we also have the needs or pangangailangan at kagustuhan or wants. Needs refer to things na talagang kailangan mo para mabuhay ka. Okay? And your wants, it is more than aiming for something more than what you need. Minsan nagiging luxury na siya, minsan nagiging luho na lang. Okay? So needs, of course, we are referring here sa pagkain mo, sa damit, sa bahay na matitirahan mo. And yung wants, ano yung example ng wants? Say for example, meron ka ng kanin at ulam. Meron ka ng gulay sa hapagkainan. But then, you are aiming na gusto ko ng adobo, gusto ko ng kaldereta, I want bacon, or gusto ko may dessert pa ng ice cream or anything. That is more than what you need. Kumbaga, papasok na yun sa wants mo. And ngayon, meron ka pa namang ginagamit na cellphone, but since nakita mo yung kaibigan mo or kaklase mo na may bago siyang cellphone, gusto mo rin or naghahangad ka rin na magkaroon o bumili ng bago.